mamaya, wala na po yan. Oo nga, kaya kung maraming opportunity na makaaga. Naku, ano ko to? Ay, meron. Favorite ko tong kanta na to. Ito, huwakan ka ng isa. Para at least maging formal yung Yeah, formal yung ating Spanish style. Yeah. Dito ka mo dito dito. Dito ka. Ano? Enzo, dito ka. Na-confirm na ba ito si ano? Yan na siguro. Confirm na yan. Ito na po. Ito? Sino? Ay, hindi pa po. Ay, Ano ba yun? Oo nga. Hindi pa. Hindi ka pa na-confirm. Hindi pa. Ang confirm pa lang, Senso. senso Hindi pa lang. although yung tatlong yan, Si Jet din po. hindi pa kinakatikism ko yan. Ay. Kaya lang hindi formal eh. Sabay na lang Yung sila dito catechism sa sa bahay. Sabi natin. Si Jet hindi pa. Ah, sige. Si Jet, tsaka si, ano, Kailan bang plano ninyo paglipat sa ano? Sa NAPI? Wala Lapa. pa. Baka po 1 year pa. 1 year pa. Kasi mga bata Hindi ko eh. pinayagan yung isa ko na mag-transfer kasi graduating. Grade 6. Eh, mas mahirapan daw kami mag ano ng mga records. Sabay natin kayo ha, doon kay Sir Aga, yung ating Yun. teacher na dalawa. Oo. Pati yung kaniyang girlfriend niya. Kaso yung schedule ko kaya. Basta paglang araw mo lang ng Saturday. Kasi lalo na si Jet. Umulan bumagyo, may pasok. Kahit holiday, may pasok. Hindi, basta pagka ano, gawa na lang ako ng short program Sige. para sa kanya. So, sa akin niya, parang question and answer, tapos bigay sa akin. Okay. Kasi mahirap talaga mag ano, lalak may mga trabaho. Oo nga. Yung trabaho niya, Iba po kasi rotation yung eh. form lang sa mga Hindi mo professional. ba confirm siya, no? Si Hindi pa. Jetty? Mas Ay, maisip. Sa airport, pastor, rotation sila. Oo nga eh. Sige. Sige na. Magandang tayo. umaga sa inyong lahat. So, gamit tayo ng ating short form ng worship natin. Although wala tayong communion. Pero hopefully, nagpaalam tayo kay Sir Ayat na pagka Sunday, pag medyo okay na, siguro doon tayo sa school. Tsaka kung marami na. Oo. Pag marami tayo. School tayo mag Kasi meron naman yung dalawang ano. meron na kayong mga hymns natin? Meron na po. Sige. So, para sa pambungad nating hymno, so, tayo po magpasimula at atin pong pasimulan ito sa amagitan ng pag-awit natin ng ating opening hymn, ating awitin ng How Great Thou Art. Okay. Ay, gandaan mo po. Enzo, Elmo, kumanta ka. When I'm so wonder, consider all the works that handle me. Sing at us in the mighty thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And through the wonder, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from rolling mountain grandeur, and hear the brook and feel a gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. But when I think Sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross,
my burden gladly bearing. He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sige, ating basahin ito ng sagutan, yung ating pamamaraan ng pagsamba. Okay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, magsilapit tayo na may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos, ng ating Ama, at ang manhik sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoon Kristo upang tayo pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Na Sa siya luha ng langit at lupa, aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalansang sa Panginoon at iyong kinatawad ang aking mga kasalanan. Pag-isihan natin ang ating mga kasalanan, tayong lahat. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang mabaging, ako na isang kaawa-awa at abang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Nasa pamamagitan mo ngayon, ikaw ay nalapastanan ko, at ako'y nauuna sa kaparusahan sa panahon ito, at sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit buong puso kong nagsisisi dahil sa mga yaon, at dumadalangin ako sa iyo dahil sa hindi mahulatang kahabagan mo, at alang-alang sa banal, walang dungis, mapait at pagtitiis at kamatayan ng iyong ibig na anak na si Kristo, ay maging mahabagin ang biyaya na nawa sa akin ay isang abang makasalanan. Dahil sa pagpapahayag ninyong ito, katungkulan ko bilang sa tinawag, ipinalagang lingkod ang salita ng Diyos, na maipahayag ang biyaya ng Diyos sa inyong lahat. At bilang kinatawan ng ating Panginoon Kristo, sa amagitan ng kanyang utos, ipinapatawad ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong basahin ng sagutan, ating pong itroy ko, nasa likod po ito ng ating pong mga himno sa likod. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Kaya sa iyong hanod ang iyong dalagan, pupurihin kita noon, pupurihin ang iyong ngalan. pangalan. Dahil sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila at iyong batusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong tinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mo, manig ang Pupurihin ka ng lahat at ika'y pagpupunin. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambihin. Ang Diyos man si Yahweh, may dakila. Kumulima kita niya ang buong nakasika. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahandang harapin mo, maupuso kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay tayong lahat. O Diyos, sa mga pangako mo'y tutupad mo ang lahat, ang dahilan nito, Yahweh, ang ibig mo'y ikukupas, at ang mga simulang buhay gaganap. Ang Panginoon ay sumainyo at sumainyo. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, dakila naming Diyos, sa buong linggo na sinamahan po ninyo kami, at ang araw na ito ay binigay mo po sa amin upang aming sambahin ka, pasalamatan at papurihan sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay na ito na muli mong ipinagkaloob sa amin, at ang tahanan na ito na kung saan kami ay nag-aaral, nakikinig ng mga salita mo. Ikaw, O Diyos, ang siyang
magbigay sa amin ng iyong pong pag-ibig sa magitan ni Jesus. Kasama din naman ito, Panginoon, dalangin po namin na ikaw po ang maghanda ng puso namin, ng aming isipan, upang sa lahat ng aming mapakinggan ngayon at mapag-aaralan, ito naway makatulong sa amin ng malaki upang lumago kami sa pananampalataya at makita po namin, O Diyos, ang pag-ibig mo sa amin sa pagitan ni Jesus. Kaya, O Diyos, ito ay aming puminiling sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, iyong kasamo, lagi, at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon walang hanggan. Amen. Amen. Sige, ating pakinggan ang ating pong pero kung Bible, Pro, Naku, hindi ko ano. teka, dito sa cellphone eh. Basahin lang natin yung ating gospel reading. Tapos awitin natin, pagkatapos po niyan, yun po yung ating susunod na. Ng Bible sila. Sa cellphone lahat ang Bible. Kaya pag Ano? nawala ang cellphone, lahat wala na. Ano sa taas? Sa Nasa senso. meron na nito eh. Senso. Nakikinig. Pag-uwi na ako. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ayon sa mabuting balita ni San Mateo sa may magsisimula dito po sa kabanatang 16 sa may talatang 13 sa may verse 13 hanggang doon sa sumusunod na mga talata. At ganito ang sabi: Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi kung kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Itong ating mabuting balita sa araw na ito. Purihin natin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ating awitin ang susunod natin. Ating awitin ang The Love of God.
Sige, magandang umaga sa inyong lahat. No? Kahit maulan, at least pinahitulot ng Diyos na tayo ay magkasama-sama pa rin. No? So, hindi hadlang. So, sabi ko doon kay Prof, kahit na maulan ay punta tayo. Kung hindi talaga pwede, at least meron man tayong online. Mga may ulan So, sabihin, meron pa rin namang dahilan. No? So, walang dahilan para lumingkod tayo sa paglilingkod sa Diyos. So, kapag linggo, ang ating lagi tandaan na ang Diyos ang naglilingkod sa atin sa amagitan ng kanyang salita. Siya ang papalakas sa atin. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay balikan natin yung ating mga napag-aaral ninyo tungkol sa Diyos. No? Pag sinabi nating first commandment, ano ba yung sumasagi sa inyong isipan? Yung unang utos na binigay ng Diyos doon sa may Mount Sinai. Although wala namang utos talagang nakasaad na yung ay sa pagkakasunod-sunod. Pero ang mahalaga nating tingnan ay una sa lahat ng bagay ay ang Diyos. So ibig sabihin doon sa may unang utos, ano ang meron? Okay? Ano ba yung first commandment? You shall have no other God. So, ibig sabihin, na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, maaring ang text na ito ay napag-aralan na po ninyo ng matagal na at maaring paulit-ulit na. Pero siguro para sa ating mga young people na dalawa at least, no? Ito ay at least kung isabay natin sila doon sa kanilang confirmation ni Sir Aga at yung girlfriend niya, at least may sabay. Si Sir Aga ay nakakuha na ng ilang mga subjects dito, pero mahalaga siguro kung lulubin ng Diyos at maisabay natin itong si Jetty. Saka si Enzo, ano? Elmo lang. Si Enzo So si Elmo. Okay? Pwede na. Tapos na ba? So ano yung ibig sabihin noon, no, ng unang utos? Na we should fear and love and trust in God above all things. Yung first and second commandment hanggang third, tumatalakayan doon sa pag-ibig natin sa Diyos. No? Una ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero ang mahalaga nating tingnan, sino ba yung Diyos na ating sinasamba? Na bakit ba tayo nagsisimba at pinasisimula natin yung ating pagsamba sa amagitan na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Bakit kaya mahalaga yon? Although yung pag-sign of the cross, ito ay isang adjapura, pero kung makatulong ito sa ating pananampalataya at sa paglago, bakit hindi natin gawin? Kasi pinapaalala ng sign of the cross na tayong lahat ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang ibig sabihin para sa atin kung bakit tayo nagka-sign of the cross. Sa palagian, kapag tayo ay nagdarasal o kapag tayo nagkakatipon-tipon sa pagsamba. Dahil tinuturo niya sa atin na tayong lahat ay magpapasimula kung sino yung Diyos na sasambahin natin. Yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? So maraming mga talata sa Biblia na mababasa tayo nandoon pa lamang sa Genesis hanggang doon sa Revelation ay makikita ninyo na meron na talagang iisang Diyos. Meron lang, walang tatlong Diyos. Meron lamang isang Diyos na meron tatlong persona. Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang sabi dun sa may Matthew 28 verse 19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. At sabi sa 1 Corinthians 8, There is no God. There is no God but one. Meron lamang naman talagang iisang Diyos. Hindi natin tinuturo na merong tatlong Diyos, no? Kundi meron lamang isa. So, ibig sabihin, the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. But the Father is not the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. Okay? But the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Parang ang hirap naman nun, no? Diba? Mystery. Paano kaya yun? So, yun, isa sa mga simpleng logic na tinuturo natin, na halimbawa, yung Pilipinas, hindi naman yan, meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao, mga malalaking isla sa ating bansa. Yung Luzon, yung Visayas, Mindanao, pero hindi naman sila tatlong bansa.
Tatlo sila na binubuo ng isang bansa at yun na Pilipinas. Minsan nakakatulong din yung 3-in-1, di ba? Pag meron kang coffee, meron kang creamer, at meron kang sugar na nakalagay sa isang pakete, ibubuhos mo na lang as kape na. Parang simpleng pagpapaliwanag, pero tuturuan tayo ng simpleng paliwanag na sino ba yung Diyos na aking sinasamba. Kasi minsan maraming simba nagsasabi, pare-parehas lang naman yan. Diba? Yung sa'yo tsaka yung sa akin, parehas lang eh. Maganda rin tingnan at siya sa atin, parehas nga ba talaga yung Diyos mo at yung Diyos ko? Diba? So magandang balikan natin yun. Kasi minsan nakakalimutan natin ating catechism class na pinag-aralan way back, siguro 1970s, 1960s pa. No? Okay? So sinasabi doon sa atin na doon pa lamang sa pasimula, sa Genesis, ay meron ng lumikha ng lahat ng bagay. Kayo ba, papayag ba kayo na kayo ay galing doon sa lahi ng maunggoy? Of course, hindi. No? Kasi yung unggoy, Scientific. unggoy pa rin sila. Pero pinapakita doon sa Genesis na meron talagang isang makapangyarihan na nagsaayos ng lahat ng bagay. Hindi naman natin sila pinapababa, yung bang ibig sabihin, yung the Father is the Creator, the Son is the Redeemer, and the Holy Spirit is the Sanctifier. Pero pinapakita doon na may kanya-kanya silang trabaho na ginagampanan sa kaligtasan ng sangkatauhan. No? Kaya ibig sabihin, yung Ama, yung lahat, yung lumikha ng lahat ng bagay. Pero hindi ibig sabihin no, na yung Father lang yung lumikha, because the Son and the Father and the Holy Spirit is God. Iisa lang naman talaga sila at magkakasama na sila noon pa mang una. No? Sabi nga nung Big Bang Theory, Prof, ano ba yun? Yung Big Bang Theory. Yung isa sa mga sikat no, na sinasabing nagpasimula ang lahat ng bagay doon sa pamamagitan ng pagsabog ng dalawang malalaking asteroid. At kung sumabog yan, doon na nagsimula yung buhay. Billion of years bago nagkaroon ng buhay, di ba? Pero kung pagbabasihan nyo ang lahat ng iyon, eh magiging ay yung bang lahat ay magiging parang haka-haka na lang. So anong basis natin kung bakit tayo naniniwala na meron isang Diyos? Kasi kung ang sinasabi ng aklat o ang Biblia ay wala pa ang lahat ng bagay, saan nagpasimula yung mga asteroids na nagbanggaan? Saan galing yun? Eh lahat pa nga ay empty, ibig sabihin walang anumang bagay sa mundo ang meron. At kahit yung asteroid, wala pa yan. Pero yung Diyos, meron na. Kasi masabihin nilang, nagpasimula nung nagbanggaan sa amagitan ng Big Bang Theory. Eh, saan galing yun? Yung mga malalaking asteroid na yun. At saan galing yung buhay? Diba? So, hindi maipaliwanag yun eh. Diba? Kasi nga, teorya. Pero tayo naniniwala na meron isang makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ikaw tingnan, paglabas mo sa mundo, di ba? Yung bang nakaayos ng lahat ng bagay, di ba? Sabi ng iba, dati yung ating planet ay bilog. Pero hindi pala talaga bilog. Di ba? Paglabas mo, meron ng araw, meron ng buwan, meron ng mga puno, meron ng oxygen na kailangan natin para mabuhay, meron ng pagkain, merong mga magulang na nagbabantay sa atin. Diba napakaganda na pagsilang mo lahat ay nandiyan na? At ang lahat ng bagay ay nasa ayos? Kasi magaling talaga ang Diyos kasi sinaayos niya ang lahat ng bagay para sa ating mga tao. Diba? Kahit na nagkaroon tinatawag ng imperfection dahil sa pagsuway, pero meron pa rin tayo mapagmahal ng Diyos at sinugo niya si Jesus para sa atin. So ano ba yung ibig sabihin ng first commandment? Ano ba yung mga bagay na ipinagbabawal niya? What does God forbid in the first commandment? God forbids us to have other gods. Ano ba yung mga bagay na yun? Pag sinabi natin pinagbabawalan tayo na magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, kasi yung, ang Diyos ay silosong Diyos eh. Ayaw nila merong kahati. Ate Carmen, gusto mo ba merong kahati kay Pro? Siyempre, ayaw mo, di ba? Ang Diyos natin, ganun din siya. Kaya yung wife ko, siya lang yung number 2 sa buhay ko. So, si Ate Carmen, number 2 rin si Pro.
Kasi yung number one ay ang Diyos. Yung mga bagay na maaari natin maging Diyos, eh maaaring umalipin sa atin at maging Diyos natin. Ano yan? Yung trabaho, Pera. yung pera, kapangyarihan, kahit asawa. Ay maaring maging Diyos. Yung lahat ng mga bagay na kumokontrol sa iyo, Hindi ko po din. kahit yung paglaro ng yung mga games sa cellphone, yung computer, Minamahal. yung lahat ng mga bagay na umaalipin sa atin, maaaring maging Diyos natin yung tawag na ay yung idolatry. Diba? Bakit kaya ganon? Kasi ang gusto niya ay siya lamang yung sambahin natin. Sa kanya lamang yung puso natin. Pangalawa, sa mga taong minamahal natin, andun ang papasok yung ating kapwa. Diba? Yung fourth commandment, ang third commandment, patungkol yan doon sa ating kapwa-tao. Okay? Meron bang question? Pero, Pastor, may mga times talaga na sa mag-asawa, hindi mawawala yung kawayan. Pero hindi kami physical. At walang murahan. Nag-aaway po kami in a sense na gusto ko lang ilabas sa kanya kung ano yung nasa loob ko para alam niya. May pag-alam niya na yon, hindi na niya uulitin uli yung nangyari na yun. Lalay. Ganun lang. Yeah. Yeah. Naglalayas po ako. Lalayas po siya, maalis po siya. So hindi ka pwede Pupunta ako sa Malabon. Kaya lang, pag ganito, pandemic, walang pera, hindi ako makapunta kahit na nag-aaway. sa yung wala kang choice kung hindi makita si Prof araw-araw. Kaya minsan lagi po ako nakabanta. Kasi minsan tatawag na lang yung mga bata. Mami, sila na nakakampakan na, nakakapakan na. Ganyan. Pero, Aalis na, ganyan. wala naman talagang perfect marriage, no? Wala naman talagang perfect na yung pagnabuhay pag-aasawa. Pero ang maganda natin tingnan ay meron tayong isang perfectong Diyos na nagbibigay sa atin sa kabila ng ating imperfection, ay meron Diyos na nagpupuno ng lahat ng bagay, no? Kaya siya yung ating siya yung ating lakas, siya yung ating puntahan sa lahat ng oras. Siya yung nagbibigay sa atin ng mga